taginit ng sorbetes ay patok na patok sa mga bata. The best pa kung ipalaman ito sa tinapay. Pero ang isang pagawaan ang nabisto sa kanilang dirty proseso. Kaya agad kumilos ang investigador. Magkatambal na sarap ang tinapay na may palamang sorbetes. Pero sa bayan ng Santa Rosa, lalawigan ng Laguna, may 2-in-1 na magkapareha. Dirty ice cream at masamang tinapay na may iisang pagawaan. Matapos matanggap ang reklamo at makunan ng video ang kanilang proseso, ipinasuri ng investigador sa laboratorio ang mga sample ng sorbetes at tinapay na nanggaling sa inirereklamong pagawaan nito. Matapos lang ang ilang araw ng pagsusuri, lumabas ang resulta. Positibo sa mga mapanganib na mikrobyo ang sample ng sorbetes mula sa Perry's Ice Cream. At may +1 pa dahil pati ang tinapay mula sa parehong pagawaan, meron din naman ng mga bakterya. Yak! Lahat po ng pinagdaanan na test ng mga sample ng ice cream ay nagpositibo po. Bali po para sa standard plate count, ang result po na lumabas ay 251,000 colony forming unit per gram. So dapat po yun, dapat po wala po talaga siyang count. Kasi po pagka katulad nun, nagpositibo siya, ang ibig sabihin po nun, isa po itong indikasyon na maaaring marumi yung lugar kung saan ginawa yung ice cream sample. Para naman po dun sa tinapay, sa standard plate count, ang resulta po niya ay 1,260 colony forming unit per gram. Sa total coliform count naman po at sa E. coli is less than 10 naman po siya. At dapat po ang resulta po nun lahat is negative. So since nag-positive po siya, masasabi po natin na kontaminado yung produktong iyon. Sakaling pumasok sa katawan ng tao ang mga pagkain kontaminado ng mapanganib na mikrobyo, delikado ito lalong-lalo na sa mga bata. Maraming pwedeng posibleng sakit na makuha ang mga kumakain nito, katulad ng diarrhea, typhoid fever, kung saan pwedeng makaranas ang mga tao ng paglagnat, pagsusuka, may pagsakit ng tiyan at saka pagtatae. Kung mga bata naman na makakakain ng mga ganitong klaseng pagkain, mas delikado para sa kanila dahil ang kanilang immune system ay mas mababa kaysa sa mga matatanda. So mas mabilis silang kapitan ng mga sakit. Walang guarantee na pag frozen ng isang pagkain ay wala na itong mikrobyo. Para tugunan ang kambal problema ng inirereklamong pagawaan ng mga pagkain sa Santa Rosa, Laguna, nakipag-tag-team ang investigador sa Business Permit and Licensing Office of BPLO at tanggapan ng Health and Sanitation Office ng Santa Rosa, Laguna. Ayon sa munisipyo, paso na ang business permit ng Perry's Ice Cream. Hindi rin daw rehistrado sa kanila ang panaderyang katabi lamang nito. At nang malaman nilang marumi rin ang mismong pagawaan, ang mga tauhan ng BPLO at mga kabani ng Health and Sanitation Office nagsanib puwersa na. At ang investigador siyempre hindi mawawala. Walang kamalay-malay ang mga tauhan sa pagawaan na bistado na ang marumi nilang proseso. Tila wala silang pagbabago mula ng unang makunan sa surveillance video. Kaya hindi na nagdalawang isip pa ang buong inspection team. Wala pong response. Isang trabahador sa pagawaan ang nadatna ng mga otoridad. Una nilang napansin ang maliit na espasyo kung saan ginagawa ang mga sorbetes. Ito ba sir? Ano po ito? Pang food color po? Ito yung mix lang nila. Dito minimix yung ice cream. Ito po kasi nilalagay sa iba ng ice cream. Pero ito ang mixer mo. Ito ang mixer mo. Kapansin-pansin na marumi at kinakalawang na rin ang ilan sa mga kagamitan sa paggawa ng sorbetes. Ito wala na. Ito yung kinakabit po yan, no? Ito yung nagmimix sa ilalim, no? Ito ba yung ano? Yun ang pinakalagayan ng imimix. Ilalagay sa ano? Oo. Tapos yan ang mixer nyo. Hindi rin daw kaaya-aya ang paligid lalo na ang nagigitatang soig. Sunod na mga inspeksyon ang katabi nitong paggawa ng mga tinapay.
Inestima ang mga kagamitan, pati ang buong kalagayan na mismong pagawaan. Bakit po kayo kumuha ng tubig? Hindi naman ho. Hindi pwedeng ganyan para nasa tubig. Sige ho, sige ho. Hindi rin nakaligtas sa mapanuring panlasa ng mga taga-munisipyo ang mga nakatiwangwang nilang mga tinapay. Hindi rin daw tamang nasa loob din ng pagawaan ng mga alagang hayop na maaari magdala ng peste o dumi sa mga inihahandang tinapay. At may pusa. May pusa. Tatay ang pusa. Tinatapon di ako namin yung pabalik-balik, ma'am eh. Sir, bakit po ganun yung permit natin sa ice cream lang? Di bali, parang ano na po siya sosyo ng magkakapatid. Kung isang ano lang naman kung isang bahay, gano'n lang po ang ginawa. Siyempre para up sa budget, para makamenos ng konti. Ang hatol na makasanib puwersa ng mga tauhan ng munisipyo, baksak ang parehong pagawaan sa pamantayan ng kalinisan. Ang nilabag po niya ay ang Sanitation Code of the Philippines, ang tulad ng marumi yung gawaan, may pet, mayroong mga batang naglalaro, na bawal sa gawaan ang hindi allowed na tao para siyang mag-process. Pasasaran natin silang pansamantala para maiayos muna niyan lahat ang aming inilagay na mga iniutos at kung sakaling sila ay makatupad sa aming pinag-uutos ay saka namin sasabihin sa kanyang pwede na kayo mag-umpisa na mag-operate. Pero hindi lang sa pagawaan ng Perry's Ice Cream nag-inspeksyon ng mga otoridad. Dahil pagkatapos, nagsagawa na rin sila ng tinatawag na random inspection sa iba pang pagawaan ng sorbetes na nasa Santa Rosa, Laguna. Tamang paglalagay ng kulay, hindi basta-basta dahil ito pwede maging food poisoning. Pwede makita namin kung saan ka gumagawa. Ano po ba? Ito po ba yung Para sa kalinisan niya. Wala akong problema kung yung ginagamit. Tama po. Yan ang... Ayan naman po. Tapos nilalagyan ng yelo. Opo. Niluluto nila yung Bibira pa po yan. Yun, sabi sa Nelson. Malinis po yan. Siniguro rin na malinis at tama ang pinagdaan ng proseso ng mga pagkain ginagawa sa mga ito. Sino pang katulong? Ayun po lang ang kasama ko. Kuha kayong dalawa ng health certificate. Una muna sa tao. Ha? Pangalawa, yung lugar. Pangatlo, yung paano ka gumagawa ng ice cream. Tinupad naman ng mga opisyal ng munisipyo ang kanilang pangako ng pagpapahinto sa operasyon ng pagawaang baksak sa pamantayan ng kalinisan. Pagsamantala rin daw ititigil ng mga manininda ang paglalako ng mga tinapay mula sa inirereklamong panaderya hanggat hindi nila nililinis ang kanilang pagawaan. Samantala, sinisimulan na rin daw linisin at ayusin ang pagawaan ng sorbetes at panaderya. Cool na cool yan! Wala po muna ngayong gawa ng ice cream at tinapay para wala naman masabi ang mga tao na kami hindi nasunod sa batas. Sa lalo't madaling panahon, gusto nga po namin matapos agad ito para kami naman kumita. Mas lalo pa namin pagbubutihin ang aming produkto para sila lalo nila kaming tangkilikin. Sa pag-aaral ng gobyerno, lumalabas na tumataas ang bilang ng mga pasyente na nakakaranas ng pananakit ng tiyan at labis na pagdurumi. Kaya naman, mas lalong dapat magdoble ingat sa mga isinusubong pagkain. Mas mabilis din daw kumalat ang mikrobyo sa pagkain ngayong panahon ng tag-init. Kaya naman tiyaking malinis ang pagkain binibili. At sa mga negosyante, huwag naman sanang ipagsawalang bahala ang kaligtasan ng mga mamimili. Susunod, iligal na tupada sa Hermosa, Bataan, priority project daw ng Kapitan de Barangay. Si Kapitan Sato ang nag-ooperate nito at siya mismo ang tumatayo sa harapan para mamuno sa sabungan.